Kinabukasan, sina Alexander at Sofia ay nagmaneho sa tahimik na baybaying highway patungo sa lumang lighthouse. Ang langit ay natatakpan ng mga kulay abong ulap, at ang tunog ng mga humahampas na alon ay umalangaw-ngaw sa hangin. Parang ang dagat mismo ang nagbabantay sa mga lihim ng nakaraan. Marahang hinawakan ni Sofia ang kamay ni Alexander. Kinakabahan ka ba? Bahagya nang umiti si Alexander. Medyo. Sa tuwing iniisip kong natuklasan na natin ang lahat, may isa pang piraso ng kwento ng aking ama na lumilitaw. Pinisil ni Sofia ang kanyang kamay. Ano man ang mangyari ngayon, tandaan mo, hindi mo ito haharapin ng mag-isa. Pagdating nila, ang lighthouse ay nakatayo ng mataas sa mga bangin. Hindi ito nagamit ng maraming taon, ngunit may isang taong kamakailan lamang ay nagbukas ng lumang pinto na gawa sa kahoy. Sa loob, nakita nila ang isang matandang lalaki na naghihintay. Nakasuot siya ng asul na Amerikana at may hawak na isang leather journal. Alexander Reyes, tanong niya. Tumango si Alexander. Kanina pa kita hinihintay. Ako si Kapitan Samuel Ortega. Ako ang pinakamalapit na kaibigan ng iyong ama. Nagulat si Alexander. Hindi ka kailanman nabanggit ng aking ama. Malungkot nang umiti si Samuel. Gusto niya akong protektahan mula sa lahat ng nangyari. Iniabot niya kay Alexander ang lumang journal. Pinakiusap sa akin ng iyong ama na itago ko ito hanggang sa araw na tunay kang handa ng mamuno, hindi lamang isang kumpanya, kundi isang pamilya. Maingat na binuksan ni Alexander ang journal. Sa loob ay may mga sulat kamay na record mula kay Robert Reyes. Bawat pahina ay nagkukwento ng tagumpay, pagkabigo, sakripisyo, at pag-asa. Isang pahina ang nakakuha ng atensyon ni Alexander. Ito ay pinamagatang, isang pangako sa aking anak. Gamit ang nanginginig na mga kamay, sinimulan niyang basahin. Alexander, kung maaabot mo ang journal na ito, kung gayon ay naharap ka na sa sakit, pagtataksil, at mahihirap na pagpili. Ngunit tandaan ito, ang isang tunay na CEO ay hindi nasusukat sa bilang ng mga kumpanyang pagmamay-ari niya, kundi sa bilang ng mga buhay na binago niya. Napuno ng luha ang mga mata ni Alexander. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Kung balang araw ay magiging ama ka, mahalin mo ang iyong anak ng higit pa sa iyong trabaho. Huwag mong hayaang nakawin ng tagumpay ang mga sandaling pinakamahalaga. Tumingin si Alexander kay Sofia, na marahang ipinatong ang kamay nito sa lumalaking tiyan nito. Napagtanto niya na hindi lamang siya tinuturuan ng kanyang ama kung paano magpatakbo ng negosyo. Tinuturuan niya ito kung paano maging isang mabuting asawa, at sa lalong madaling panahon, isang mabuting ama. Pagkatapos ay pinangunahan sila ni Kapitan Samuel sa tuktok ng lighthouse. Mula roon, natanaw nila ang walang katapusang karagatan. Dinadala ako ng iyong ama rito taon-taon, sabi ni Samuel. Naniniwala siya na gaano man kalakas ang bagyo, ang lighthouse ang palaging gagabay sa mga tao pauwi. Tahimik na tumingin si Alexander sa dagat. Sa wakas ay naiintindihan ko na. Ngumiti si Samuel. Naiintindihan mo na ba? Hindi nagtatayo ng kumpanya ang aking ama. Nagtatayo siya ng isang legacy. Habang naghahanda silang umalis, iniabot ni Samuel kay Alexander ang isang huling envelope. Ito ang huling bagay na ibinigay sa akin ni Robert. Binuksan ito ni Alexander. Sa loob ay isang litrato. Ipinakita nito sina Robert Reyes, Daniel Martinez, at ang kanilang mga batang pamilya na magkakasama, nagtatawanan habang nagpipiknik sa tabi ng dagat. Nakasulat sa likod ang mga salitang, isang pamilya, isang pangarap, isang kinabukasan. Hindi napigilan ni Sofia ang kanyang mga luha. Masaya ang ating mga pamilya noon. Niyakap siya ni Alexander. At magiging masaya ulit sila. Habang naglalakad sila pabalik sa kanilang sasakyan, tumawag si Michael. Boss, may urgent akong balita. Agad na sumagot si Alexander. Anong nangyari? Nakatanggap tayo ng imbitasyon mula sa International Business Awards. Ngumiti si Alexander. Magandang balita iyan. Nag-alangan si Michael. Magiging, maliban na lang kung may nag-nominate sa iyo para sa CEO of the Year. Kumislap ang mga mata ni Sofia sa tuwa. Ngunit nagpatuloy si Michael. May isang problema. Kumunot ang noo ni Alexander. Ano iyon? Ang isa pang finalist ay isang taong hindi mo inaasahang makikita muli.
Natigilan si Alexander. Sino? Tahimik na sagot ni Michael. Ang former mentor mo, si Adrian Cross. Unti-unting nawala ang ngiti ni Alexander. Ang lalaking minsang nagturo sa kanya ng lahat tungkol sa negosyo ay malapit nang maging pinakamalaking karibal niya. Tahimik na umupo si Alexander sa kanyang opisina, pagkatapos tapusin ang tawag kay Michael. Ang kanyang former mentor, si Adrian Cross. Ang lalaking nagturo sa kanya kung paano makipagnegosasyon, mamuno sa isang team, at mag-isip na parang isang CEO, ay nakatayo na ngayon sa kabilang panig. Napansin ni Sofia ang pag-aalala sa kanyang mukha. Hindi mo pa siya masyadong pinag-uusapan. Mahinang ngumiti si Alexander, dahil sa tuwing naiisip ko si Adrian, naaalala ko ang dating binata ko. Naglakad siya patungo sa malaking bintana na tinatanaw ang lungsod. Noong una kong sinimulan ang aking karera, wala akong alam tungkol sa negosyo. Binigyan ako ni Adrian ng aking unang pagkakataon. Naniniwala siya sa akin noong wala nang iba. Tahimik na nakinig si Sofia. So, anong nangyari sa pagitan ninyo? Bumuntong hininga si Alexander. Nagbago ang aming mga pangarap. Isang alaala mula sa nakaraan. 10 taon na ang nakalilipas. Isang batang Alexander ang nagtrabaho hanggang gabi, sinusuri ang mga report sa business sa isang maliit na opisina. Pumasok si Adrian na may dalang 2 tasa ng kape. Mapapasok kung patuloy kang magtatrabaho ng ganito, biro ni Adrian. Natawa si Alexander. Gusto ko lang patunayan na karapat-dapat ako sa pagkakataong ito. Malaking ngiti ni Adrian. Ginagawa mo na. Sa loob ng maraming taon, si Adrian ay naging higit pa sa isang tagapagturo. Siya ang naging ama na kailangan ni Alexander matapos mawala ang sarili niyang ama. Magkasama silang bumuo ng matagumpay na mga proyekto, at binago ang mga nahihirapang negosyo tungo sa mga kumikitang kumpanya. Pero nagbago ang lahat, nang pumanaw si Robert Reyes. Minana ni Alexander ang Reyes International Group, at piniling ipagpatuloy ang misyon ng kanyang ama na tumulong sa mga komunidad. Hindi sumang-ayon si Adrian. May pagkakataon kang maging pinakamayamang negosyante sa bansa, argumento ni Adrian. Mahinahong sumagot si Alexander. Ayokong maalala bilang pinakamayaman. Gusto kong maalala bilang isang taong nakagawa ng pagbabago. Unti-unting naghiwalay sa kanila ang hindi pagkakasundo na iyon. Kasalukuyan, 1 linggo na lang ang layo ng International Business Awards Gala. Magtitipon ang mga business leaders mula sa buong mundo, upang parangalan ang mga pinakama-impluwensyang CEO ng taon. Ang biggest award, CEO of the Year. Inanunsyo ang mga finalist, Alexander Reyes, Adrian Cross. Mabilis na kumalat ang balita sa telebisyon at social media. Tinawag ito ng mga reporter na The Mentor versus the Student. Isang gabi, nakatanggap si Alexander ng sulat kamay na imbitasyon. Ang nakasulat lang dito ay, magkita tayo kung saan nagsimula ang iyong journey. Hindi na kailangan ng signature. Alam ni Alexander na galing ito kay Adrian. Kinabukasan ng hapon, dumating siya sa maliit na kafe, kung saan niya nakilala ang kanyang mentor ilang taon na ang nakalilipas. Naghihintay na si Adrian. Ang kanyang buhok ay nababalutan na ng kulay abo, ngunit ang kanyang matatalim na mata ay hindi nagbago. Tumayo siya at ngumiti. Matagal na panahon na. Magalang na ngumiti si Alexander. Oo nga. Nagkamayan sila. Sa loob ng ilang sandali, wala sa kanila ang nagsalita. Sa wakas, binasag ni Adrian ang katahimikan. Napanood ko ang lahat ng iyong nagawa. Tumango si Alexander. Salamat. Tumingin ng diretso si Adrian sa kanyang mga mata. Ikaw ang naging CEO na inaasahan kong magiging ikaw. Ngumiti si Alexander. Natuto ako mula sa pinakamahuhusay. Humagalpak ng tawa si Adrian. Pero ngayon, magkakumpetensya na tayo. Sagot ni Alexander, para lang sa isang parangal. Yumuko si Adrian. Sabihin mo ng tapat. Kung kailangan mong pumili sa pagitan ng pagkapanalo bilang CEO of the Year, o paggugol ng gabi kasama ang iyong asawa at magiging anak, alin ang pipiliin mo? Hindi nag-atubili si Alexander. Ang pamilya ko. Ngumiti si Adrian. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Mukhang proud siya. Nanalo ka na. Mukhang nalilito si Alexander. Anong ibig mong sabihin?
Tumayo si Adrian, at inabot ang bulsa ng kanyang Amerikana. Iniabot niya kay Alexander ang isang selyadong envelope. Nakapagdesisyon na ako. Bago pa ito mabuksan ni Alexander, tahimik na umalis si Adrian. Nang gabing iyon, inanunsyo ng awards committee ang nakakagulat na balita. Opisyal nang umatras si Adrian Cross sa kompetisyon. Natigilan ang buong mundo ng negosyo. Ngunit walang nakakaalam kung bakit. Kahit si Alexander. Habang nagmamadaling interviewin ng mga reporter si Adrian, isa lamang ang kanyang sinabi. The greatest teacher is the student who surpasses his mentor. Hindi nakapagsalita si Alexander habang pinapanood ang balita. Ngunit ang selyadong envelope na hawak niya ay hindi pa rin nabubuksan. Sa loob, may mensahe na magpapabago sa kanyang kinabukasan magpakailanman. At dito na po, nagtatapos ang part 11 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.